What is up guys? So for today's video, meron akong t-shirt na gagawin. So this is an order na t-shirt. Ito yung design, as you can see, polo shirt siya. And then maliit lang yung design dito sa bandang to ng t-shirt. So this is a ready to press na DTF na design. Of course, ako yung gumawa ng design, in order ko lang online. Since wala pa akong DTF printer. Pero of course, kahit na wala kang DTF printer, lalo na ngayon, pwede ka na mag-accept ng mga gantong side hustle or small business basta meron kang heat press. And for this case or scenario, so order natin, since ito lang yung ipiprint ko na design dito sa t-shirt na to, itong mini heat press lang yung gagamitin ko din. So kayang-kaya na nito yung design. So papakita ko ngayon sa inyo yung process ng paggagawa ko ng ganitong mga t-shirt. So yung mini heat press, pinapainit ko na siya, but yung setting nito should be at medium. So yung setting kasi ng mini heat press na ganito is tatlo lang: low, medium, and high. And then for DTF printing, kailangan lang natin siyang iset to medium. And then nga pala, yung pinagpatungan ko nito is yung rubber mat nung 15 by 15 ko na heat press. Pero since maliit lang yung design, hindi ko na siya gagamitin dito. Mas maganda, efficient, and mas madali kung yung mini heat press na lang yung gagawin or yung gagamitin. So let's go and press this. So once na maabot na nung heat press yung tamang temperature na sinet natin, so as you can see, nasa gitna siya, so medium, iilaw siya ng green. And yung first na gagawin natin sa t-shirt is i-pre-press yung damit. So kung saan natin i-press yung design. So importante to para mas gumanda yung quality ng print, para mawala yung moisture ng tela ng damit. Konti lang naman, sa mga ilang seconds lang, basta mainitan siya, and then okay na yun. And then of course, i-align natin yung design sa tamang pwesto. So yung ginagawa ko dito para sa mga gantong klaseng design is usually pinapantay ko yung gitna or tansyahan lang yung distansya ng print. So usually yan, ipapantay ko siya dito sa pinakailalim nitong botones, yung guhit na yan. And then yung gitna is pinapantay ko dito sa part na to ng damit, yung neckline ng damit. So hindi ko na siya i-ruler, tansyahan na lang. So kung tingin mo pantay na siya, lagyan lang natin meron akong maliit na ginupit na Teflon sheet dito. So yan, papatungan natin siya para hindi na gumalaw. And then ipe-press na natin. So hindi nito mako-cover yung buong design, so kailangan natin siyang igalaw-galaw para mainitan yung buong design. So usually mga about 10 to 15 seconds lang yan. Bigyan nyo ng konting diin. So yan. Tapos nyan, tanggalin natin yung Teflon, hintayin natin lumamig. So cold peel dapat to para madali siyang tanggalin at hindi masira yung print pagkatapos nating tanggalin. So hintayin lang natin siya lumamig ng konti bago natin tanggalin yung plastic. And then another press, of course, Teflon, and then another press dun sa mini heat press ng around 10 to 15 seconds din. And then for curing na lang yun, and then okay na yung damit pagkatapos. Alright, so okay na to, malamig na. So pwede na natin tanggalin tong plastic film. Dahan-dahan pa rin syempre. And ayun, so dumikit na siya niyan. Kailangan na lang nating i-cure para mas tumibay yung kapit ng design sa damit.
So yun, pagkatapos nun, check lang natin, tanggalin natin yung Teflon of course, and then good to go na dapat to. Yun. So okay na to, isang t-shirt na yung nagawa. Napakadali lang, 'di ba? So kayang-kaya nyo rin gawin to of course. So yun, tapos na yung unang t-shirt, 'di ba? Napakadali. So kailangan nyo lang mag-order ng DTF na design. And then mini heat press, kayang-kaya na kung mga gantong maliliit na design lang naman. And if you want to check out yung mga materials na ginamit ko dito, yung DTF na pwede nyo pag-orderan, and especially yung mini heat press, iwan ko yung link dyan sa description box. And yun, this is a honeycomb na polo shirt by the way. And then okay na okay siya, dumidikit yung print na DTF dito sa mga gantong klaseng tela. And yun, one down, gagawin ko lang yung ibang t-shirt. And if you like this, nakatulong ako, may nabigay akong idea sa inyo, like, comment, share, subscribe, and I'll see you on the next video.